Isang relationship ba, ilang beses kayo nagbibigay ng chance? Sir, sa pagmamahal kasi, ang chance nagiging anli. Ako po, nakaranas na ako ng sakit, gano'n, sa damdamin, maraming beses na. Kaya kahit alam mong sobrang sakit na, kapag kaya mo pang ilaban, dun ka pa rin, magbibigay ka pa rin ng chance. Kapag gusto ko na ako kami, parang Ano ko? hindi. Ako siguro huwag kang manghihinayang. Kung meron mang pintuan na nagsara, for sure, may bubong na magbubukas. Night Talks with Victor. and Jaser. At ngayon, may mga kasama Yes. tayong guest. Siyempre, kitang-kita naman siya. Center siya, di ba? Center of So, attraction. baka pwede ka magpakilala sa ating mga viewers. Maraming salamat nga po pala sa dalawang kasama ko dito na nag-invite sa akin. Ako nga po pala si Ryan. Tiga dito lang din po ako sa Rodriguez. Nagkasabihan, ang pinasabihan. Saka sa Rodriguez. Tiga Burgos po ako. Saan sa Burgos? President 5. Ano apelido mo? Huwag na po natin alamin. Ano pangalan mo? Ryan Joseph. Joseph? Uli apelido eh. De Los Santos. Ayan. Siya si Ryan Joseph Ayan. de Los Santos. Taga? President 5. Kasabihan. Sabihan dapat, syempre di ba? Dito na tayo eh. Sabi nga ng matatanda, pag may isinuksok, may madudukot. Pero alam mo, yun lang yung naisip ko eh. Kung may dudukutin ka, ano yung dudukutin mo? Siyempre pera. Ako na yung maduduko. Di ba? Siyempre, practical. Practical. Pera talaga dudukutin. Alam mo ba, yung sa pantulog niya, may naalala ko. Di ba, Mang Inasal? Ay, sorry Mang Inasal? Ano lang? Kailan kayo huling kumain sa Mang Inasal? Siguro. Oo, ano to? Mang Inasal, baka naman. Thank you so much for having your sponsorship here in our community. Mang English ka agad Kailan kayo huling kumain sa Mang Inasal? Actually, siguro mga 3 months or 4 months before. Oo, totoo. Hindi ako sinungaling October. Kasi sa yun dito sa may Santa Lucia, yun po yung katabi. Katabi doon kami kumain. Kumuha kami ng passport. Ikaw? Ako naman, pagkakatanda ko, November pa siya. Last year. Sino ka? So, medyo matagal-tagal na rin. Secret na yun, syempre. Yun lang. Ako, hindi ako tatanungin. Yun. Sabi ko na lang. Yun lang po. Ikaw ano din? Ako parang nung last week ng ata. Nung huli Sino kasama mo? kain, Sino kasama mo? mga katikista. Nakailang kanin kayo? Ayun! Di ba? Siyempre, halos karamihan naman kung bakit ang reason na ba't sila kumakain sa Mang Inasal, bukod dun sa chicken oil, Yes. may mga ilang mga branch na sila na wala ng chicken oil. Totoo? Oo, kasi yung kinainan namin nung last time, wala ng chicken oil na in-offer. Nakapak na lang siya na maliit. Oo. Pero ano naman, Andy siya. Ali ba? Ali. Andy pa rin. Tapos 'di ba sa mga Mang Inasal, kaya ito patok sa mga Pilipino dahil nga only rice siya. Oo. So ang tanong, nakakailang rice kayo kapag kumakain kayo sa Mang Inasal? Ayan. Depende naman siya sa sitwasyon. Minsan pag gutom na gutom ka, 5 pataas. Pag hindi naman 2 or 3 lang, ganun. Ayun. Siguro sa akin, mga kapag ka hindi naman masyadong gutom, pag-iyaan lang, siguro mga 2. Pero pagka mga talagang gutom na gutom talaga, siguro 4 to 5. Parang gutom na gutom. Hindi, pero minsan kasi, hindi talaga chicken in order ko, yung barbecue. Kasi may peanut, di ba? Ang sarap yun. Ay, di ko alam. Mali namin doon. Kasi laging chicken lang ako sa halo-halo eh. Ikaw, direct, mga ilang rice. Dati, nung nagsisimula pa lang ang Mang Inasal, parang naalala ko mga nakakawalo o nakakapito ako. 8, 7. Oo. Hindi pa kasi malata yung kanin nun. Oo. Kumbaga talaga siya. Hoy, iniraan mo yung mga inasal. Sorry po. Totoo lang. Sa true lang. Hindi, kumbaga parang siya may bago pa lang. Oo. Di ba? Basta nakakapito. Pero ngayon, nakakatatlo na lang, 4. Kahit gutom na gutom ako, 3, 4. Kasi malata. Sorry po. Hindi pati yung chicken nila. Ano ba to? Medyo parang siraan na. Hindi. Sa true lang ulit. Di
Hindi, yung parang chicken kasi nila hindi na ganun kalaki kumpara nung una. Wala na, may stick pa yun. Yung parang isang fast food na ano. Ngayon wala nang stick, di ba? Tapos wala pang chicken oil, baka naman Time change. So nabanggit natin yung only rice. Siyempre, gusto kong tanungin kayo, sa isang relationship ba, ilang beses kayo nagbibigay ng chance, ng pagkakataon? Naalala ko nung minsan nagtuturo ako sa mga estudyante ko, tinanong ko yung mga estudyante ko, hanggang ilang beses kayo magbibigay ng pagkakataon dun sa mga relasyon ninyo. Tapos may isang estudyante na sumagot sabi niya, Sir, sa pagmamahal kasi ang chance nagiging only. Hindi lang daw sa mga inasal may underlies. Sa pagmamahal, may only chance. Kayo ba naniniwala ba kayo doon? Sa pagmamahal may any chance. So, ayun, ako nga po, sa perspective ko, kung only rice ba or only chance yung pipiliin ko. So, ako pipiliin ko pa rin sa isang relasyon is yung only chance kasi dumarating tayo sa punto na hindi natin alam kung ano yung mga kaya nating bitawan at saka kaya nating tawag dito ipagpatuloy pa. So, kasi ako po, nakaranas na ako ng sakit, ganon, sa damdamin, maraming beses na hindi natin alam kung kahit gaano pa kasakit yung nangyari na sitwasyon sa atin, kung kaya ba natin silang bitawan. So, parang sa isang relasyon, kung only chance ba yung kaya kong ibigay, yes, only chance, lalo na't kung mahal mo yung isang tao, hindi mo kasi mabibilang kung hanggang ilan yung kaya mong ibigay, hanggat kaya mo pang ilaban para sa sarili mo. Kasi, the more kasi na minsan, may mga taong bumibitaw pero nagsisisi after ng 2 to 3 months, ganun, parang mas lalo silang nagda-drown sa desisyon nila. So, as long as kaya kong gawin, yung only chance, yun yung pipiliin ko. Kahit pa ulit-ulit? Sa tingin ko, oo. As of now, kasi kung ako tatanungin, yung only chance kasi na sinasabi ko, hindi lang naman siya para sa kanya. Kasi di ba siya yung bibigyan natin ng chance. Hindi lang siya para sa kanya kasi pwede rin siyang chance para sa akin kasi umaasa ka minsan na may makita kang pagbabago doon. Kaya kahit alam mo sobrang sakit na, kapag kaya mo pang ilaban, doon ka pa rin, magbibigay ka pa rin ng chance. Paano kung tinitake for granted ka na? Kasi doon yung mga ganun na parang, ano pala kumbaga, papatawan niya pa rin ako, babalikan niya pa rin ako, kumbaga parang, yung hindi niya na pinapahalagahan yung ikaw. Kasi nga, di ba, bawal mo naman siya, mapapatawad mo naman siya. Ako naman kay Jay, sir, tawag dito, hindi ko kasi siya masasabi as of now. Basta, ang main stand ko talaga is magbigay ng any chance. Pero, pag dumating sa point na feeling ko, tinitaken for granted na ako, siguro doon ako magbibigay ng desisyon sa sarili ko na, parang mali na to, dapat na ako tumigil, dapat ko bang gawin to, or dapat ko na ba siyang ikat, ganun. Take for granted ka na lang kasi lagi mo binibigyan ng chance. Pero may times kasi na kahit nasasaktan ka nila, hindi lang naman nasasaktan ka nila dahil nag-cheat sila, nakagawa sila ng ganitong bagay. May times kasi na may certain din na yung partner mo, hindi pwede ng ganito, hindi pwede ng ganyan. Meron din silang mga difficulties sa sarili nila na kaya lang nila nagagawa ang saktan ka kasi yun yung mas better na option para sa kanila. So, hindi ko masabi na porket na sinasaktan ka niya na lagi ka nang natetaken for granted kasi may mga tao talaga na kahit mahal ka nila kung hindi talaga kaya, hindi ka nila mailalaban. Pero may times kasi na kahit hindi ka nila mabigyan ng bagay na yon, bumabalik at bumabalik sila. So ikaw naman na tanga, tatanggapin mo. Tatanggapin mo. Di ba? So, sorry. Okay, parang natamaan si Direk sa... Parang nagkamali ata tayo ng guest dito. Oo nga eh. Parang, Pasensya na. ba't ka ba nandito? Yata ka sa mga inasabi ko. Bawal ako doon. Baka sabihin ba't mo sinabihan ng mala tayo sa akin. So, yun. Yun. Parang, yun lang yung naramdaman ko kasi hindi naman ako ibang tao. Yung Diyos nga sabi, di ba, nagpapatawad. Ako pa kaya. Ang dami mo pa yun yun. Pero yun talaga. Pero tanong baon niya yun Parang anya rin yan Mukhang pinagandaan niya. So, yun. Oo nga eh. Ikaw, kay Jason. Hindi, ako pang ano din ako sa kanya. Mapaparo din ako sa kanya. Kasi di ba minsan, kapag talaga mahal mo yung isang tao, kahit na tinitake for granted ka na, yung pagiging marupok, yung
Wala eh. Sino ba yan? Mahal mo eh, parang gano'n. Marami sila. Di joke lang. Hindi, Ayun, diba, oo. parang, mahal mo eh. Kumbaga parang kahit na, although din yung parang magbago ka naman. Yung parang, huwag naman sana ulit. Pero kapag nangyayari pa rin, tapos nangingibabaw yung pagmamahal, parang yun na yung titignan mo na lang eh. Hindi na yung, niloko niya ako, sinaktan niya ako. Yung lalo pag nandiyan siya, yung minsan may mga ganun tao na, minsan nga eh, inaano mo, nire-restrict mo, di ba lahat may ignore pa, ini-ignore mo, pero like na nasa spam, chinecheck mo pa rin chinecheck, yung parang, yung i-unfriend mo, pero check mo yung timeline niya, yung gano'n. Tapos kapag nag-chat siya, kumbaga parang, mamaya ka na. Reply ka ito mga after 1 hour, parang hindi masyado ano. Pero yung parang gusto mo nang replyan, yung mga gano'n. Yung kapag talaga mahal mo, yung isang tao, yung chance talaga, nagiging chance talaga siya. Yun nga lang, syempre, dati ka sa punto na maaawa ka sa sarili mo eh. Na yung nagiging natutorture mo rin sarili mo na isang araw, pagod ka na, isang araw, ubus ka na. Yung isang araw, wasak ka na. Yung parang, hanggang kailan ka ganyan? Yung parang gano'n. Hanggang kailan mo siya pagbibigyan na hindi naman nakikita yung worth mo. Di ba? Hindi man napapalagahan yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi kung talaga mahal ka yung tao mo yun, di ba? Yung 1 chance, 2 chances is enough. Di ba? Hindi pa parang ng 3, 4, 5, 6, 7, 8 siya. At yung pagkakamali, kung talagang mahal mo ng isang tao, tama yung pagkakamali na yun. Di ba? Kung talagang mahal mo yung tao, pero kung yung pagkakamali, di ba, ng paulit-ulit, same reason, same person, parang, wait lang, parang may mali ata. Paano pag ano, pagka iba-ibang reason? Ibang pagkakamali. Ibigay mo pa rin ba siya ng chance? Oo, basta mahal ko. Pati, ano ba yun, intention? Kasi di ba, iba naman, hindi man nila intention. Kumbaga parang, kasi may mga ganun, nasasaktan nila tayo ng hindi naman na intention na saktan tayo. Pero meron tayong ibang tao na talagang intention talaga nilang manakit. Intention talaga nilang manloko. Ganda-ganda. Sino ba yan? Ganito. Teka lang, ang lalim mo pinag-ugutan, no? Eh, ikaw, syempre galing ka pa Korea. Yun nga. Thank you pala sa nag-sponsor nito, ng jacket. Thank you. Ay, ikaw, willing ka ba Na magbigay ng handy chance? ng only chance. Siguro magbigay ng only chance. Siguro para sa akin, huwag naman handy. Siguro may limit din na chances. Di ba sabi nga ng iba, 1 is okay, 2 is Okay na it's okay. okay, 3 is okay. Hindi yun. Siguro, hindi, tama yung mga sinabi nyo na kumbaga, hayaan natin sila na makaramdam na grabe na yung pananakit sa atin na, kumbaga, binigyan na sila ng chances. Pero, feeling ko naman, mararamdaman nila yun na nakakasakit na sila ng nararamdaman ng tao. Ayun yung parang yung dumating sa akin na about sa chances. Na-experience nyo na ba yun? Na nag-beg kayo ng chance, tapos nireject kayo? Yun. Ako naman, siguro naranasan ko na siya before. Pero bata pa kasi ako nun eh. Kaya hindi ko siya masyadong parang, hindi na siya ganun kasakit. Before, Puppy love din yan. siguro ganun. Masakit siya before. Pero sa case kasi na yun, nagkagusto ako sa taong medyo tagilid talaga. Tagilid siya sa kung ano yung iniisip na... Hindi ka para saya. Hindi naman. Natagilid siya sa idea na iniisip ng ibang tao na ganito yung babae. Dapat hindi siya straight. Sabi ng iba, ganun. I mean, bi, ganun. I'm not against the bi naman, pero yung time kasi na bata ako noon, yun yung first time ko na nag-beg talaga ako ng chance kasi parang gusto ko talaga yung tao. Pero yun nga, hindi kami talo kasi parehas kami ng gusto. So, pero long time friend ko siya, tapos parang, ayun, parang kahit na gano'ng kasakit, tinanggap ko. Kasi nga parang, ikaw naman yung nanghingi ng chance, ikaw yung nag-beg for some reason. So, bago ko tinapos yung bagay na meron ako doon, parang tinanggap ko muna sa sarili ko na, okay lang, sige, nangyari na gano'n. At least tinry ko. Yun, ikaw, anong masasabi mo? Kung nag-beg na ako ng chance. Siguro totoo, parang hindi pa siguro. Oh. Hindi, totoo. Hindi, kumbaga, Palaban?
Hindi, hindi ko alam kasi may mga part talaga na kapag gusto ko nakakuha ko. Parang, Sana all. hindi na. Yung kasama natin, grabe, yung kasama natin sa, Grabe ka. Oo, yung reaction na, laki. Hindi, pero may mga part talaga na hindi ko alam na, wala. Na parang, hindi kasi pag gusto ko talaga makuha, nakakuha ko eh. Na hindi ko, parang ayokong magmakawa na. Ano ang tugon? 1, 2, 3, sana all. Hindi, ganun lang. Sunod. Na, yun, parang, hindi ko alam kasi kung habang yung sinabi mo yung tanong kanina, iniisip ko kung saan nga ako nag-beg ng chance. Pero wala talagang pasok sa isip ko na parang yung mga gusto ko nakakuha ko naman, then parang na hindi ko kailangan makaawa para makuha nyo. Siguro dahil pinaghihirapan, kaya hindi ko na kailangan magano ng chance. Ayun, ikaw, may guess na. Ako, many times na na-reject yung pag-iinto ng chances. Marami rin beses din ako nag-attempt na kausapin na baka pwede isa pa, baka pwede ako ulit, baka pwede ako ulit. yung gano'n na parang, pero nare-reject. Naunawaan ko kung bakit naman nare-reject, kasi syempre hindi pwede. At alam ko rin na may mga dapat i-consider. Yun nga lang, syempre para sa akin, kapag yung masakit na, sabi ko nga, na torture sa sarili ko, na dumating ako sa punto na tama na, wag na. Baga parang palayain mo yung sarili mo kasi habang tumatagal, nadudurog ka eh. At, tapos dumarating sa punto na dahil sobrang durog na durog ka na, yung parang ayaw mo na magmahal. Yung sinisisi mo na yung pagmamahal. Yun yung parang na wag mangyayari sa mga tao na parang yung ayaw ka na magmahal. Kasi kapag ayaw mo na magmahal, parang sinabi mo na ayaw mo na rin magbuhay. Di ba kaya tayo nabubuhay sa mundo ito, di ba para magmahal? Kasi yung talaga yung purpose natin yun yung call sa atin. Di ba kaya tayo nandito para magmahal. Pero yung dati ka sa punto dahil sa sobrang sakit, dahil sa sobrang torture na binigay mo sa sarili mo na ayaw ka na magmahal. Parang yun ate yung pinaka selfish word na pwede mo sabihin sa sarili mo. Yung ayaw ko na magmahal. Sige, siguro ngayong siguro tapusin na natin. Hindi, siguro ano yung naging ano yung parang napulot yung naging lesson yun sa mga pinag-usapan natin? Ako naman yung napulot ko dito sa topic na to, sa Only Chance or Only Rise na ito. Dapat siguro isipin din natin kung ano yung magiging consequences sa sarili natin, kung ano yung mga bagay na dapat pa ba natin ipagpatuloy or dapat nating tigilan na. Kasi may mga bagay na kapag pinagpatuloy pa natin, mas lalo tayong masasaktan. So, kailangan din natin i-prioritize yung sarili natin. Tsaka dapat mas maging better tayo sa sarili natin para maging okay lahat ng bagay na kukunin natin. Siguro sa akin, don't lose hope. Oo, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi hanggat gusto natin makuha yung isang bagay, makukuha naman talaga natin. Basta pinaghihirapan nyo naman. Ako siguro huwag kang manghihinayang. Kung meron mang pintuan na nagsara, for sure, may bubong na magbubukas. Diba? Napakaliit lang ng puwang sa pintuan. Pero maaaring sa pagsara nun, may bubong na nag-aabang. Diba? Na mas malaki na maaaring yung pagmamahal na inaasa mo sa tao yun, meron palang magbabalik sa'yo. Na huwag mo siyang ipilit sa sarili mo sa mga tao na kasi kakapilit natin ng kakapilit. Doon tayo na dulo. Hindi natin alam na meron pala nag-aabang lang sa atin. Sana mag-aabang sa atin. Sana. Yun lang naman sa akin. At syempre, maraming salamat. At maraming salamat din po sa inyo sa pag-invite sa akin dito. Sa pag-drop by dito sa pinagawa namin. So, yun lang. Again, Night Talks Talks with Victor. and Jason. Thank you so Thank you much po. for watching. Bye.